Yo, magandang umaga sa inyong lahat. Ako to, si Patrick. Kasama ko nga pala si Raymart sa pagbabahagi sa inyo. Pagpalit ng D tungo sa R. Sa kaso ng D, rin, daw, raw, ang D ay napapalitan ng R kung ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa patinig o sa malapatinig na W at Y. Kaya bilang estudyante, matutunan dapat natin kung ano ang bawal at consonant. At ito naman ay mananatiling bilang D kapag ito ay katinig. Katinig naman sa nagtatapos ang sinusundang salita. Pero nananatili ang D kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru. At alam mo ba, ang grapema ay isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsusulat? At alam nyo din ba na maituturing nating grapema ang Roman alphabet? Dahil bawat letra nito ay may kumakatawan na tunog dito, ito ay mahalaga dahil nagkakaroon ng maayos na estruktura ang ating pagsulat at madali din nating maiintindihan ang ating mga sistema at proseso ng pagsulat na ginagawa natin. Kapag tayo ay bumubuo ng mga salita at higit sa lahat, mas mapapadali natin ang komunikasyon. Yun lamang po. Next, Raymart. Ang pagkakaiba ng Tagalog-Pilipino at ang Filipino. Ang Tagalog ay ang katutubong wika ng pinagbabatayan na pambansang wika ng Pilipinas. Ang Pilipino naman ay unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Ang Filipino ay ang opisyal na pambansang wika ng Pilipinas, kasama nito ang Ingles noong 1987. Sa panahon naman ng ninuno, nandito ang pagsusulat na tinatawag na baybayin at ang mga awitin na at paniniwala, pamahiin or tradisyon nandito na nanggaling sa ating mga ninuno. Ang pangangaso at ang pakikidigma ang tawag sa mga ama noong panahon ng mga ninuno. Ang guro naman sa pagbasa at pagsulat ang tawag sa ina noong panahon ng mga ninuno. Panahon ng revolusyon, dito ay tumindi ang nasyonalismo, ang himagsikan noong 1872. Dito nabuo ang katipunan ni Andres Bonifacio na tinatawag KKK at ang wikang Tagalog na unang hakbang na tataguyod ni Andres Bonifacio, damdamin makabayan laban sa mga Espanyol at bubiyak na bato na nandito na